Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay pakinggan po natin ang kwento ni Kiban. Isang nilalang na bihirang makaramdam ng pagpapahalaga mula sa sarili niyang lahi. Sa halip na pagmamahal, galit at pagtataboy ang naranasan niya. Pero ang pinakamasakit, ang taong pinakamalapit sa puso niya, ang kanyang sariling kakambal, ang may balak sa kanya na ipatapon siya sa malayong lugar. Kaya bago pa man siya tuluyang palayasin, siya na mismo ang nagkusang lumayo. Sa kanyang pag-alis, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Napadpad si Kiban sa mundo ng mga tao at doon niya nakilala si Mang Atong. Ano kaya ang magiging papel ng lalaking ito sa mundo ng mga tawyani o mas kilala bilang mga taong unggoy? Paano kaya makakatulong si Mang Atong para mabago ang kapalaran ni Kiban? Uuwi kaya siya sa kanilang kaharian kung malaman niyang may paraan para siya ay makabalik? Ano kaya ang dadatnan niya sa kanila kung sakali man na magdesisyon siyang umuwi? Totoo kaya na nakasaad sa propesiya na siya ang magdadala ng kapahamakan at kamatayan sa kanilang buong lahi? Yan ang aabangan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapabalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Madilim ang kagubatan, walang buwan sa langit. Tanging mga kaluskos ng mga dahon at malakas na ihip ng hangin ang naririnig. Maya-maya pa, sa di kalayuan, may aninong gumagalaw. Mabilis, halatang nagmamadali. Kailangan kong makalayo! Ayoko na dito! Ayoko na! Siya si Binyang. Halos isang oras na rin siyang paikot-ikot sa madilim na gubat na yon. Meron siyang tinatakasang isang nilalang na gusto siyang patayin. Halos masuka na siya sa pagod. Mas binilisan niya ang kanyang pagtakbo. Hindi na niya alintana ang mga sangang naaapakan, ang mga tinik na sumusugat sa kanyang balat, o ang mga ugat na paulit-ulit na sumasabit sa kanyang mga paa. Ang mahalaga sa kanya nung mga oras na yon ay ang makalayo at makatakas. Muli, narinig niya sa likod ang isang malalim na ungol. Hindi niya ito kayang lingunin. Alam niyang kapag lumingon siya, katapusan niya na. Aray ko! Ang sakit! Visit talaga! Mabilis niyang hinawakan ang kanyang braso nang masugat ito sa isang matulis na sanga na kanyang nabangga. Pawisan na si Binyang. May mga dugo na rin siya sa kanyang katawan. Nanginginig ang kamay niya at maging ang mga kalamnan niya sa kanyang binti ay tila naninigas na din. Ilang beses na siyang nadulas sa basan lupa. Minsan, sumasabit sa mga nakausling ugat ng puno o sa mga baging na nakalapag. Bumubulagta siya, pero mabilis din siyang bumabangon. Tama na! Ayoko na! Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Isang nakakakilabot na ungol ang umalingaw-ngaw. Tunog ito ng isang malahalimaw na nilalang. Hindi mo ako matatalo! Hindi ako basta-basta magpapahuli sa'yo! Sandali niyang nilingon ang nilalang na humahabol sa kanya at nakita niyang papalapit na ito ng papalapit sa kanya. Konti na lang ay maaabot na siya ng isang malaki
at mabalahibong mga kamay. May nakita siyang marka sa kamay na yun. Hindi! Lumayo ka! Hindi mo ako makukuha, hayop ka! Lumayo ka! Sabi na lumayo ka! Matinding kilabot ang naramdaman ni Binyang, lalo na nang makita nito na may hawak palang isang matalim na punyal ang halimaw. Mabilis siyang umiwas. Tumakbo siya ng mas mabilis pa. Ibinalik niya ang tingin sa harap, pero ang hindi niya napaghandaan, bigla siyang nabunggo sa katawan ng isang malaking puno. Halos dumilim ang kanyang paningin sa lakas ng pagkakabangga. Napahiga siya sa damuhan, pero kahit nasaktan, hindi siya sumuko. Sinubukan niyang gumulong ng konti at saka mabilis na muling bumangon. Tumakbo siya ulit. Lumiko siya sa isang makipot na daan na halos natatakpan na ng gumagapang na mga halaman. Nanginginig na ang kanyang mga tuhod at halos maubos na ang kanyang lakas. Pero patuloy pa rin siya sa walang katapusang pagtakbo. Huwag! Ayoko pa! Hindi pa ako handa! Hindi pa to katapusan ko! Ayoko pang mamatay! Hindi gayon! Tigilan mo na ako! Sa isang iglap, nadulas siya sa isang mabatong bahagi ng lupa. Tumama ang ulo niya. Pumikit at sa muli niyang pagdilat, wala na siya sa gubat. Nasa loob na siya ng kanyang silid. Hingal na hingal at may pakiramdam na tila pagod na pagod. Pawisan siya at nanginginig maging ang kanyang panga. Napalingon siya sa paligid. Wala siyang nakitang halimaw. Isang masamang panaginip lang pala. Teka, masamang panaginip nga ba? O isang babala? Ang marka na yun. Kilala ko ang marka na yun. Bumangon siya at umupo. Pinisil ang kanyang sentido. Inalala niya ang lahat ng nasa panaginip niya, mula simula hanggang wakas. Mabigat ang kanyang dibdib, parang may nakahawak sa kanyang leeg. Bigla niyang naalala ang nabasa sa aklat ng mga propesiya. Isang sanggol, isang lalaking sanggol, ang siyang nakatakdang maging hari. Ang magiging bagong hari. Siyang papatay sa akin? Hindi maaaring mangyari ito. Naglakad siya palapit sa bintana. Sa labas, tahimik ang paligid. Ang buong kaharian nila ay tulog. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang itakda ng propesiya ang aking kamatayan. Hindi ako mamamatay sa kamay ng kahit na sinong nilalang. Pumikit siya. Inilagay ang kamay sa dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, lumapit siya sa isang lumang kahon. Binuksan ito. Nandun ang kanyang mga kasangkapan, mga itim na alikabok, mga piraso ng buto at isang maliit na patalim. Gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yun. Uunahan na kita kung sino ka man. Habang nagmumuni-muni siya, isang alipin ang tumawag sa kanya. Sinabi nito na ipinatatawag siya ni Haring Matos. Manganganak na raw ang reyna. Hindi nag-aksaya ng oras si Binyang. Kinuha niya ang kanyang panambal, ilang dahon at isang pulang sisidlan ng langis. Mabilis siyang pumunta sa silid ng hari. Pagdating niya doon, ay naroon na ang ilang kalahi nila na may mabababang ranggo. Natatakot at tila hindi alam kung ano ang gagawin. Ang reyna ay nahihirapan na. Malalim ang paghinga at tumatagaktak na ang pawis. Tulugan mo ang reyna. Nakikiusap ako sa iyo, Binyang.
Ako na po ang bahala sa kanya. Pinagtuunan niya ng pansin ang reyna. Pinisil ang ilang bahagi ng kanyang tiyan. Kung handa ka na, sige subukan mo. Dahan-dahang humiga ang reyna ng patagilid. Pero agad ding umupo. Mas komportable siya sa ganong posisyon. Ang mga kamay niya ay nakakapit sa kahoy na higaan na nasa kanyang tabi. Habang ang kanyang mga paa ay nakaayos para may sapat na puwersa at balanse. Pawisan na ang kanyang noo. Kita sa kanyang muka ang hirap, pero hindi siya umiiyak. Tahimik siyang nagpo-focus sa bawat paghilab ng kanyang tiyan. Alam ng kanyang katawan kung ano ang dapat gawin. Maya-maya pa, nagsimulang lumabas ang ulo ng sanggol. Gamit ang kanyang kamay, maingat niyang inabot ang lumabas na sanggol. 1, 2, 3 sandali pa. Tuluyang lumabas ang maliit na katawan ng kanyang anak. Hayan na! Magaling! Nagawa mo! Salamat naman at natapos na. Maingat na itinaas ng ina ang sanggol papunta sa kanyang dibdib. Dinilaan niya ito para malinis. Ilang saglit pa, nagsimula ng gumalaw ang maliit na taong unggoy. Mahina ang iyak, pero buhay. Ngunit hindi pa tapos. Sinabi ng reyna na may isa pa. Akin na po muna ang prinsipe, mahal na reyna. Hinilapag niya ang prinsipe sa higaan. Ilang sandali pa ay lumabas ang isa pang prinsipe. Nanlaki ang mga mata ni Binyang nang makitang may marka sa kamay ang bagong silang na prinsipe. Hindi ba, Ari? Siya nga yun! Sunod-sunod siyang napalunok nang mapagtantong ito ang batang nakatakda sa lumang aklat na siya lang ang nakakabasa. Siyang papatay sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong patayin ang prinsipeng ito. Hindi mapakali si Binyang kung ano-ano na ang pumasok sa kanyang isip. Panayang bulong niya sa sarili. Hindi niya alam ang kanyang gagawin, lalo na't nakatingin sa kanya ang hari. Tama. May isang sanggol pa nga, kamahalan. Tumango ang reyna. Kaagad na kinuha ni Binyang ang bagong silang na sanggol. Salamat, Binyang. Ang kambal kong anak ay papangalanan kong Kudog at ang bunso naman ay si Kiban. Ang saya! Napakasaya ng araw na ito. Ngunit bago pa nila madama ang buong saya, biglang bumagsak ang ulo ng reyna. Pumikit ito at hindi na gumalaw. Agad na nilapitan ito ni Binyang at sinuri, ngunit wala na itong pulso. Wala na! Wala na ang reyna! Patay na ang reyna! Ano? Hindi, Binyang! Anong nangyari? Hindi ko rin alam. Biglaan ang nangyari. Maaaring isang... Biglang natigilan si Binyang. Bilang pinakamatalino sa kanilang uri, agad niyang naisip ang isang perpektong plano para mapuksa ang sanggol sa propesiya. Ang ikalawang sanggol. Siya ang may kasalanan ito. Tama. Siya ang may kasalanan. Tignan niyo ang kanyang mga kamay. Meron siyang tanda. Ang marka sa kanyang kamay ay tanda ng kabalasan. Napatingin ang hari. Tahimik. Hindi makapagsalita. Tila hindi makapaniwala. Kailangan natin siyang patayin, kamahalan. Kailangan mawala ang sanggol na yan sa lalong madaling panahon. Hindi ako papayag na patayin ang sino man ng aking anak
Kung hindi nyo kayang patayin ang sanggol, alisin nyo na lang siya sa kaharian natin. Huwag na nating hintayin pa ang panahong lumaki siya at magdala na kapahamakan. Habang sanggol pa siya, kamahalan, habang mahina pa, patawarin niyo ko. Pero ito lang ang nararapat. Hindi, Binyang. Hindi ko kayang gawin yan. Maniwala ka sa akin, kamahalan. Mapapahamak ang buong kaharian nang dahil sa kanya. Ngunit, anak ko pa rin siya, Binyang. Hindi ko hahayaang malayo siya sa akin. Obserbahan muna natin siya. Kung talagang magiging banta siya sa atin, ako mismo ang papatay sa kanya. Natahimik si Binyang. Alam niyang hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Pero hindi pa tapos ang lahat. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mawala ang kanyang kapangyarihan o mamatay ng walang laban. At higit sa lahat, hindi niya papayagang masira ang kaharian ng Lumeria dahil lang sa isang sanggol. Hindi habang siya'y nabubuhay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Lumaki na sina Kudog at Kiban bilang mga binatilyong taong unggoy. At sa kanilang paglaki doon, nakita ang kanilang pagkakaiba. Si Kudog ay malaki ang katawan, matapang, at laging nangunguna sa lahat ng pagsasanay. Sa tuwing may paligsahan o pagsubok sa kaharian, siya ang palaging nananalo. Lumaki siyang palaban, may kumpiyansa at iniidolo ng mga kaedad niya. Samantalang si Kiba naman, ang bunso, ay payat, mahina at lampa. Hindi siya kasing bilis ni Kudog sa pag-akyat ng puno. Madalas siyang mahulog o mauntog. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, mabait si Kiban, masunurin, maunawain, at laging handang tumulong para sa nangangailangan. Isang araw, sa isang lihim na pagpupulong ng mga tagapayo at matatanda ng kaharian, napagpasyahan na si Kudog ang ihahanda upang maging susunod na hari ng Lumeria. Malapit na kasi ang tao ng pagpuputong, isang selebrasyon kung saan ipapakita na ang susunod na pinuno habang bata pa. Sa harap ng lahat, itataas ang bagong prinsipe at ipakikilala sa buong kaharian bilang sunod na tagapagmana ng trono. Siya ang pinili dahil siya ang nakitaan nila ng potensyal na maging katulad ng kanyang ama. Nanahimik si Binyang. Natuwa siya sa naging desisyon ng lahat. Hindi niya sinabi na si Kiban talaga ang nakatakdang maging tagapagmana. Sa balitang yun, masaya ang lahat. Masaya din si Kiban. Walang halong pagkukunwari at hindi siya naiinggit. Bagkus siya pa nga ang unang bumati sa kanyang kakambal. Kuya, masayang masaya ako para sa'yo. Tara, mamasyal tayo. Gusto kong ipakita sa'yo yung isang napakagandang lugar na nadiskubre ko. Doon ako nagpapahinga madalas. Tara kuya, sama ka. Talaga? Saan yan? Bago ba yan? Alam mo, matagal na rin akong di nakakapasyal, kambal. Maganda nga siguro na makapagpahinga muna bago ang selebrasyon. Umakyat sila sa puno at nagpalipat-lipat gamit ang mga baging. Tumatawa, nagtutulakan, at masayang naglalaro. Ngunit habang tumatalon si Kudog mula sa isang mataas na sanga, napigtas ang baging na kanyang kinapitan. Nabitiwan niya ito at walang kontrol na bumagsak sa lupa. Tumama ang kanyang ulo sa isang malaking bato. Kudog! Agad na bumaba si Kiban at tinignan ang kanyang kakambal. Wala nang malay si Kudog. Natakot siya. Nanginig at nataranta. Duguan ang ulo ng kanyang kapatid. Pilit niya itong ginigising, pero hindi ito nagmumulat
ng kanyang mga mata. Gising! Gising, kuya! Kuya, gumising ka! Hindi pwede. Hindi pwede to. Paano to? Paano? Tulong! Tulungan niyo kami! Mabilis siyang humingi ng saklolo. May mga kauri silang naroon sa lugar at agad silang tinulungan na makauwi. Pagdating sa kanilang kaharian, agad na sumalubong sa kanila si Haring Matos. Anong nangyari? Anong nangyari sa anak ko? Sinong may kagagawa nito? Ako po ang kasama niya. Nahulog po siya sa kinapitang baging. Nahulog ang prinsipe sa baging? Imposible naman yata yun. Siya ang pinakamagaling lumambitin. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo pong nahulog siya. Aksidente po yun. Kiban, anong ginawa mo? Tahimik si Kiban. Malakas ang kanyang kaba. Pinipigilan niya ang kanyang luha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya nagsisinungaling, pero alam niyang hindi yun ang tamang oras. Pinili niyang umalis. Lumayo sandali. Naiwan si Haring Matos kasama si Binyang. Naniniwala ka ba na aksidente nangyari sa prinsipe, mahal na hari? Anong ibig mong sabihin, Binyang? Hindi ba't sinabi ko na to sa'yo dati na magiging banta dito sa kaharian ng anak mong yan? Sa tingin ko, maaaring pinagtangkaan ng bunso niyo ang kanyang kapatid. Maaaring naiinggit siya. O kaya naman ay masama ang loob niya. Baka gusto niyang siya ang maging hari. Hindi gagawin yun, ni Kiban. Hindi ganoon ang anak ko. Huwag ho kayo masyadong nagtitiwala, mahal na hari. Tulad ng sabi ko noon, ang marka sa kanyang kamay, ayon sa propesiya, ay ang siyang maghahatid ng kamalasan at kamatayan dito sa Lumeria. At nangyayari na nga ito. Wala ka bang gagawin, mahal na hari? Natigilan ang hari. Bagaman ayaw niyang maniwala, hindi niya maiwasang magduda. Lalo na't si Kudog ay hindi pa rin nagkakamalay. Agad na iniutos ng hari na kunin muna si Kiban at ikulong bilang pansamantalang parusa sa kanyang nagawa. Bakit niyo po ako'y pinakulong? Wala naman po akong kasalanan. Aksidente po ang nangyari. Aksidente man o hindi, hindi pa rin tama na kung saan-saan mo dinadala ang hihiranging hari. Marami tayong kaaway na umaaligid. Sana maintindihan mo kung bakit ko gagawin to. Gusto ko lang na matuto ka ng leksyon. Pero bukas na po ang pagpapakilala. Gusto ko po mapanood ang kapatid ko. Hindi ka pwedeng sumama o dumalo sa selebrasyon. Nakikiusap po ako. Wag naman po. Wala akong ginawang masama. Hindi ko siya sinaktan. Mahal ko po ang kakambal ko. Mahal ko po si Kudog. Wala akong sinabing sinaktan mo siya. Pero kailangan siguruin ang kapayapaan sa kaharian. At bilang hari, ito ang dapat kong gawin. Iniisip niyo po bang banta po ako sa kapayapaan? Iniingatan lang kita at ang kaharian. Lumabas na ang hari. Naiwan si Kiban sa loob. Mag-isa siya sa kulungang walang bintana. Tanging ilaw ng sulo ang nagbibigay liwanag sa kanya. Hindi alam ni Kiban kung ilang araw siyang mananatili roon. Tahimik siya. Malungkot. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang ama. Tinanggap niya ng maluwag sa loob ang parusa na yun. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas ang kanyang kakambal na si Kudog. Kinabukasan, nagsimula na ang pagdiriwang ng pagpuputong. Ang selebrasyon kung saan kikilalanin ang magiging sunod na hari
ng Lumeria. Sa gitna ng malawak na bulwagan ng kaharian, masayang nagtitipon ang mga kalahi. May sayawan, awitan at hiyawan. May musika din sila na sila mismo ang gumagawa. Naririnig ito lahat ni Kiban habang nakaupo sa isang sulok sa loob ng kulungan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba at lungkot. Gusto niyang naroon siya. Gusto niyang masaksihan kung paanong ipagmalaki ng lahat si Kudog. Gusto niyang masilayan ang ngiti ng kanyang kakambal. Ngunit wala siyang magawa. Isa siyang bilanggo. Habang nagmumuni-muni si Kiban, biglang pumasok si Binyang. May dala itong pagkain para sa kanya. Mukhang nakalimutan ka na nilang bigyan ng pagkain galing sa selebrasyon. Heto, ipinagdala kita para makatikim ka din. Para maramdaman mo na parang naroon ka na din. Salamat po. Pero hindi niyo naman po kailangan gawin to. Ayos lang po ako dito. Nako, huwag ka nang magsinungaling. Alam kong hindi ka ayos dito. Isa kang anak ng hari. Pero ikinulong ka nila. Hindi makatarungan, hindi ba? Ginawa lang po ito para magtanda po ako sa ginawa kong mali. May ginawa ka ba talagang mali? Napalunok ng ilang beses si Kiban. Pumasok sa isip niya na wala naman talaga siyang nagawa. At totoo ang sinabi ng matanda na wala naman talagang rason kung bakit siya nakakulong ngayon. Pero kahit sumang-ayon ang isip niya, pinili na lamang niyang manahimik. Hindi ka isinali sa selebrasyon. Hindi mo ba naiisip kung bakit? Binyang, meron nga akong parusa na tinatanggap. Sinabi ko na sa'yo kanina, di ba? Alam kong may dahilan kung bakit ako nandito ngayon. At hindi yun siguradong masama. Sigurado ka? Ikaw ba ay hindi naiinggit? Habang ikaw dito, nakakulong sa isang masikip at madilim na kulungan, ang kakambal mong si Kudog ay pinapalakpakan, pinupuri at ipinagmamalaki. Eh ikaw, wala, ni hindi man lang nila binanggit ang pangalan mo. Tama na po! Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi ka mahal ng iyong ama. Hindi ikaw ang paborito. Mula pa noon, ay hindi ka na niya gusto. Naalala mo ba nung bata kayo? Lagi kanyang sinisigawan. Laging pinagagalitan. Pero si Kudog, kahit nagkakamali, wala siyang imik. Tama na! Mahal ko ang aking amang hari. Huwag niyo siyang sisiraan sa akin. At alam ko na mahal din niya ako. Talaga? Mahal ka niya? Bakit nakakulong ka rito? Ang sabi niya, ginawa niya to para protektahan ng lahat. Mabuti kang anak, Kiban. Pero marami ka pang bagay na hindi alam. Ano po yun? Hindi lang sinasabi ng hari sa'yo na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. Biglang napatingin si Kiban sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nung ipanganak ka, huminto sa paghingaan, Reyna. Bago siya pumanaw, ikaw ang huling isinilang. Ikaw ang huling hinawakan. Kaya ikaw ang tunay na dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo. Maski tanungin mo pa ang iyong ama. Bakit? Bakit mo sinasabi ang lahat ng to sa akin? Dahil marami ka pang dapat na malaman. Kailangan masabi ko sa iyo ang lahat. Dahil yun ang trabaho ko, Kiban. Ikaw ang nakasaad sa propesiya na magiging dahilan ng pagbagsak ng kaharian ng Lumeria. Ano?
Hindi. Hindi totoo yan. Hindi pwede. Isa kang sumpa, Kiban. Isang malas. Isang salot. Kaya iniiwasan ka na karamihan. Kaya naman, mas pinili nila si Kudog. Dahil alam nila, sa bandang huli, ikaw ang magiging sanhi ng pagbagsak ng lahat. Hindi nakainik si Kiban. Tumulo ang luwa sa kanyang pisngi. Tumayo siya at lumayo kay Binyang. Napaupo sa isang sulok. Napayuko at muling tahimik na umiyak. At bago lumabas si Binyang, tumingin pa ito sa kanya, sabay ngumisi. Naiwan na naman siyang mag-isa. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi nito. Ang kamatayan ng kanyang ina, ang propesiya, ang galit ng ama, ang kulungan, at iba pa. Ngunit matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya at tumitig sa dingding. Hindi. Hindi ako isang sumpa. At hindi ako magiging dahilan ng pagbagsak ng kaharian. Hindi ko kayang saktan ang aking pamilya. Mahal ko sila. Handa akong mamatay para sa kanila. At kahit kailan, hindi ko pagtataksilan ng aking kapatid o ang aming kaharian. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas ay pinalaya na rin si Kiban. Ito ang pinakahinihintay niyang araw. Muli siyang bumalik sa palasyo, ngunit napansin niyang may malaking pagbabago. Ang mga bantay ay matatalim ang tingin sa kanya. Ang mga kauri niya, halos lahat sila, ay ilag sa kanya. Walang nakikipag-usap, walang ngumingiti. Napansin din niyang pinagbubulungan siya. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi na rin siya pinapansin ni Kudog. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, agad itong lumalayo. Ayaw siyang kausapin. Wala na ang dati nilang samahan. Para bang naging estranghero siya sa sarili niyang kakambal. Isang gabi, pinuntahan niya ang silid ng ama. Balak niya sana itong kausapin. Pero narinig niyang may nag-uusap sa loob. Napahinto siya sa may pinto. Narinig niya ang boses ng ama at ng kanyang kakambal. Mahal ko naman po si Kiban. Pero hindi po siya makakabuti sa atin. Hindi pwede ang gusto mo. Baka nakakalimutan mo na kapatid mo siya. Anak mo siya. Hindi ko kayang malayo siya sa akin. Paano niyo naaatim na kontrahin ang nasa propesiya? Hanggang kailan po kayo magbubulag-bulagan? Siya ang may tanda. Siya ang nakasaad sa propesiya na magpapabagsak sa atin lahat. Tinabi na sa akin ang pantas. Mabait si Kiban. Hindi niya magagawa yun. Ang propesiya ay propesiya. Hindi natin dapat baliwalain. Sinasabi ko to, hindi bilang kapatid, kundi bilang isang tagapagmana ng trono. Kailangan kong unahin ang kapakanan ng ating kaharian. Pero, paano naman ang kapatid mo? Tatalikuran natin siya, ganun ba ang gusto mo? Kung ayaw niyo masaktan siya, ayos lang. Hindi ko rin naman yung gugustuhin. Ang pinakamaganda, paalisin na lang natin siya at palabasin na patay na. Basta wag lang siya dito. Para na rin walang masabi ang iba. Tahimik si Kiban habang pinakikinggan ang nag-uusap. Parang napako siya sa kinatatayuan. Nanginig ang kanyang mga tuhod at hindi niya namalayang namumuo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Kung yan ang makabubuti sa lahat, sige, pag-iisipan ko. Hindi na naghintay si Kiban ng iba pang sasabihin ng ama. Tumalikod siya at mabilis na lumayo sa lugar na yon. Hindi siya sigurado kung saan siya papunta, pero alam niyang
hindi niya kayang manatili sa lugar kung saan hindi na siya tanggap ng sarili niyang pamilya. Umalis siya sa palasyo nang walang paalam. Tumakbo siya patungo sa gubat. Wala siyang dalang anuman. Nakarating siya sa gubat na hindi na nila sakop. Unti-unti ay naramdaman niya ang kaibahan ng paligid. Inakyat niya ang isang mataas na puno. Mula roon, tanaw niya ang liwanag ng kaharian sa malayo. Kumikinang sa gitna ng mga dahon ng sanga. Kumapit siya sa isang baging at nagpalipat-lipat mula sa isang puno patungo sa iba pa. Ramdam niya ang hampas ng hangin sa kanyang muka. Nalasap niya ang kakaibang pakiramdam ng pagiging malaya. Walang bantay, walang palasyo, walang mga patakaran na dapat sundin, walang mga mata na palihim na humuhusga. Ayos! Ang saya pala! Ang saya pala ng ganito! Sa bawat pagtalon at pagdapo sa mga matitibay na sanga, naramdaman niyang gumaan ang kanyang loob. Naramdaman niyang malaya siya. Nang dumilim na ang langit, huminto siya sa isang malaking sanga at umupo. Doon niya piniling magpahinga. Tumingala siya sa mga bituin. Grabe! Ang ganda! Ang daming bituin! Ang liliwanag! Parang kaya ko silang abutin. Tahimik doon at malamig. Dito muna ako. Masaya na ako. Hindi ko alam kung babalik pa ako o kung dapat pa nga ba. Bahala na. Pero hindi naman ako galit sa inyo eh. Ginawa ko to para hindi na kayo magtalo ni Kudog. Ginawa ko to dahil ito ang tama. Pumikit siya. Humiga sa sanga. Ipinikit ang mga mata. Ngunit ilang sandali lang, may naramdaman siyang kakaiba. May mga kaluskos, parang yabag ng mga paa. Mabibigat ang bawat takbang. Maya-maya pa ay may mga lumitaw na nilalang. Hindi sila kauri ni Kiban. Matataas sila. Mapuputi ang kanilang mga balat. Mapupula ang kanilang mga mata. At may matatalas na mga ngipin na nakausli pa kahit hindi naman nakanganga. Nakatayo sila sa likod ng mga sanga. Ngunit may isang nilalang ang napatingala. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Bigla itong tumalon at mabilis na umakyat. Lagot! Hindi to maganda! Mabilis siyang kumilos. Inabot niya kagad ang isang baging. Hinila ito at agad na lumipat sa kabilang puno. Pero nakita niyang may sumunod sa kanya. Tumalon siya ulit. Lumipat-lipat. Pero mabilis din ang mga nilalang. Hindi siya nila tinantanan. Tigilan niyo ako! Ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ba ako hinahabol? Tigilan niyo ako! Sabi niya nang sandaling tumigil siya sa isang puno. Pero hindi pa rin siya nilubayan. Hindi rin naman siya sinasagot. Napansin niyang wala ng baging sa mga susunod na puno. Kaya napilitan siyang bumaba at tumakbo ng mabilis. Hindi ako susuko! Kailangan ko mabuhay! Narinig niya sa likod ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga humahabol sa kanya. Ramdam niya ang bahagyang pagyanig ng lupa. Marami silang humahabol sa kanya. Habang tumatakbo siya, sumabit ang isang paa sa isang nakausling puno. Muntik na siyang madapa. Nasaktan ang kanyang mga paa pero hindi siya tumigil. Patuloy ang habulan. Unti-unti ay naramdaman niyang sumasakit na ang kanyang tagiliran. Pagod na siya pero hindi siya pwedeng huminto. Kapag tumigil siya, siguradong aabutan siya. Sana tumigil na sila.
Sana naman! Narinig niya pa rin ang mga nilalang, palapit ng palapit, hanggang sa bigla siyang napahinto. Nasa harap niya ang isang bangin. Matarik ito, pero sa ilalim ay may isang ilog. Ang tubig ay malalim at malakas ang agos. Naku, paano to? Wala na ako madadaanan. Tumingin siya sa likod. Nandun ang mga nilalang, nakapwesto na sa likod niya at nakatingin sa kanya. Humakbang siya paatras. Kailangan niyang mamili kung kakalabanin niya ang mga ito o tatalon siya sa ilog. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi pwede. Huminga siya ng malalim, tumalikod sa mga nilalang at tumalon. Nahulog siya pababa. Mabilis at walang kontrol. Buong katawan niya'y nabalot ng lamig at puwersa ng bumagsak. Lumubog siya. Dumilat siya sa ilalim ng tubig. Wala siyang makita kundi kadiliman. Wala siyang maramdaman kundi lamig at mabigat na presyon sa kanyang dibdib. Pinilit niyang umahon pero nahihirapan siya. Umaabot ang kanyang kamay sa ibabaw pero tila may humihila sa kanya sa ibaba. Nakainom na siya ng tubig. Ilang sandali pa ay nakaahon na rin siya kahit papano, ngunit agad ding tinangay ng agos. Malakas, hindi niya kayang labanan. Palutang-lutang ang kanyang katawan. Wala siyang makapitan kahit saan. Tinangay siya hanggang sa naramdaman niyang papalakas ng papalakas ang tunog ng tubig. Napagtanto niya ay may talon sa dulo. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Ngunit huli na, bumagsak na siya. Muli siyang lumubog at unti-unting dumilim na ang lahat. Nagising si Kiban. Wala na siya sa ilog. Nakahiga siya sa isang matigas na papag. Sinubukan niyang gumalaw, pero makirot at mabigat ang kanyang pakiramdam. Napansin niya na may mga tapal ng dahon at may benda na rin na nakabalot sa kanya. Bigla siyang may naamoy na kakaibang amoy ng usok. Paglingon niya sa kanyang kaliwa, nakita niya ang isang lalaki. Kayumanggi ang balat nito. May pulang panyo na nakapulupot sa kanyang ulo. Panay ang hit-hit buga nito sa isang malaking tabako. Tahimik lang ang lalaki. Nakadungaw ito sa may bintana. Parang malalim ang iniisip. Oh, gising ka na pala, iho. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi siya sumagot. Hindi pa rin malinaw sa kanya kung nasaan siya o kung ano ang nangyari. Hindi niya alam kung anong klase ng nilalang ang kanyang kasama. Bagamat kakaiba to sa kanyang anyo, hindi naman siya nakaramdam ng anuman takot. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Anong pangalan mo? At anong ginagawa mo sa gubat? Hindi pa rin siya nagsalita. Naging abala siya sa pagmamasid sa paligid. Maliit lang ang kubo, malayong malayo sa anyo ng kanilang kaharian, na makinang at maliwanag. Hindi ka ba nakapagsasalita? Kausapin mo naman ako. Hindi naman ako masamang tao. Sa katunayan nga, ako ang nagligtas sa'yo. Kung hindi kita nakita, malamang ay wala ka na. Siya nga pala, ako si Mang Atong. Tawagin mo na lang akong Mang Atong. Mang Atong? Oo. Ikaw, anong pangalan mo? Nasaan ako? Susme, mukhang may amnesia pa yata itong batang ito. Nasaan po ko, Mang Atong? Nandito ka sa baryo ng Kalibong. Isang baryo na nasa gilid ng nagtataasang bundok. Malayo ito sa bayan. Ikaw, saan ka ba nanggaling? Sa Lumeria.
Ano ka mo? Lumeria? Saan yon? Sa may gubat. Sa gitna ng isang mayabong at mayamang gubat. Saan gubat? Lahat ng parte at sulok ng gubat na malapit dito ay kabisado ko. Walang baryo Lumeria dito. Teka, may tatanungin ako ha. Pero wag ka magagalit. May sakit ka ba? Sakit po? Wala po akong sakit maliban po sa mga sugat po na natamo ko. Pasensya ka na ha. Ang katulad mo kasi ay kakaiba sa mga karaniwang buka o anyo ng tao. Hindi ka rin naman pwedeng tawaging unggoy dahil kaya mo magsalita na parang isang tao. Ano ka? Magsabi ka nga sa akin ng totoo kung saan ka galing kasi parang pamilyar sa akin ang inyong anyo. Para bang sa pagkakatanda ko nakakita na ako ng mga katulad nyo. Ako po si Kiban. Anak po ako ni Haring Matos na mula sa kaharian ng Lumeria. Ang tawag po sa halahi namin ay mga Tawyani. Tawyani? Isang uri ng engkanto na parang isang taong goy. Ano pong nakakatawa? Ay, pasensya ka na. Hindi kita pinagtatawanan. Ang totoo niyan ay masaya ko. Matagal na akong hindi nakakabalita ng tungkol sa mga nilalang na katulad mo. Pero alam mo ba, nung bata pa ako, kahit ilang beses nilang sabihin sa akin na hindi kayo totoo, abay, hindi ako naniniwala. Lagi kong sinasabi, meron talagang mga Tawyani. Kung ganun, alam niyo po ang tungkol po sa amin? Oo naman. Madalas kayong laman ng mga panaginip ko noon. Abay, bata pa ako noon. Hindi ko masyadong matandaan yung mga detalye kung paano ko nalaman ang tungkol sa inyo. Basta ang alam ko lang, may mga nilalang na katulad mo. Teka, hindi ba't sabi mo nakatira ka sa isang kaharian? Bakit nasa ilog ka? Bakit wala kang malay? Abay, akala ko nga patay ka na nung makita kita Umalis po ako nang walang paalam sa amin. Isang alibughang anak. Hindi po. Hindi po ako alibugang anak. Umalis ako dahil nagtatalo ang aking amang hari at ang kapatid ko. Kung pananatilihin ba nila ako sa kaharian o ipapatapon. Ayon daw kasi sa propesiya, ako daw magdadala ng malas sa aming kaharian. Maraming mamamatay. Nang dahil daw po sa akin. Ano ka mo? Ano naman propesiya? Para ba yung hula, ganon? Hindi po yun hula. Ang propesiya po ay nakatala sa isang lumang akit na pinangangalagaan po ng pinakamatalinong nilalang sa kaharian namin. Siya po si Binyang, ang tinatawag namin pantas. Matalino ha? Siya lang ba ang nakakabasa ng propesiya? Opo, siya lang ang marunong bumasa at tumunawa sa laman ng lumang aklat na yun. May ganyan din dito sa lugar namin. Kung tawagin mga manghuhula. Mga nagpapanggap na matalino at nakikita daw ang hinaharap. Marami sa kanila pinagkakakitaan yung mga kakayahan nilang yon. Pero alam mo, madalas ginagamit lang nila ito sa panggagancho o panloloko ng mga tao. Panggagancho? Oo, panggagancho, panloloko. Nanloloko sila para sa kanilang pansariling interes. Wala pong ganyan sa kaharian namin. Lahat po ay tapat at walang manloloko. Hindi mo rin ba sasabi? Nako, marami akong kilalang ganyan. Kunwari ay tapat, pero sila pala yung maraming tinatagong lihim ng pagtataksil. Pero si Binyang po, siya po ang pinakamatanda at pinakakilala sa amin. Maliban po sa hari. Siya ang pinagkakatiwalaan ng lahat, pati po ang aking ama.
At dahil nga siyang pinagkakatiwalaan ng lahat, hindi ba mas madali lang para sa kanya na manipulahin ang gusto niyang paniwalaan ng iba? Ang ibig niyo po bang sabihin, gumagawa lang po ng kwento si Binyang? Pero bakit naman po niya gagawin yun? Hindi ko alam. Hindi ko masasabi dahil hindi ko naman siya kilala. Ang sakin lang ay baka may posibilidad na hindi naman totoong nasa propesiyang sinasabi niya. Pero kung totoo man, pwedeng galit siya sa'yo o baka may nagawa kang pagkakamali sa kanya. Kaya gumagante. Wala naman po akong ginagawa sa kanya eh. Pero siya, napapansin ko nga po, simula pa po nung bata ako parang ayaw niya po sa akin. Tapos nang kausapin niya ako, sinabi niya na di daw ako mahal ng ama ko, na di ako gusto ng mga tawyani, na kailangan ko nang umalis para di na ako magdulot ng kaguluhan sa aming lugar. Ha, ganun ba? Mukha nga may kinakatakutan siya. Kaya kanya gustong umalis. Sinabi niya po sa akin na malas daw po ako at ako raw po magdadala ng kamatayan sa aming buong lahi. Nag-umpisa na raw po yun nang isilang po ako ng aking ina. At yun po, dahil po sa akin, namatay po ang aking ina. Ikaw, sa palagay mo ba ay totoo ang lahat ng yon? May ginagawa ka bang mga bagay na makakasama sa inyo? Wala po. Maski nga po yung pagkamatay ng aking ina, wala po akong alam dun eh. Sanggol pa lang po ako nun eh. O kita mo na, kung wala ka namang ginagawang masama, bakit mo paniniwalaan ang sinasabi ng iba? Lalo na kung ang basihan ay isang aklat na siya lamang ang nakakabasa. Iniisip ko na rin po yan. Pero maski ano man pong gawin ko eh, hindi ako makakaalis sa anino ng propesiya. Parang kahit anong gawin ko, babalik at babalik doon ang tingin nila sa akin. Ganyan talaga. Minsan hindi natin kontrolado ang iniisip ng iba, pero kontrolado mo ang sarili mo. Kung hindi mo kayang baguhin ang tingin nila sa iyo, kaya mong baguhin ang tadhana. Kaya mong maging hindi sumpa. Kaya mong maging pag-asa. Basta manatili ang kabutihan dyan. Dyan! Sa puso mo. Tumahimik si Kiban. Iniisip ang sinasabi ng lalaki. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang mga kamay na tila inaalala ang lahat ng mga akusasyon sa kanya. Pero ngayon, naiintindihan niya na dahil sa pagpapaliwanag ng isang estrangherong nagmamalasakit maski hindi niya kauri. Teka, nagugutom ka na ba? Gusto mo kumain? Dadalang kita na makakain dito. Ay teka, ano nga ba pwede mong kainin? Galing ka nga pala sa ibang... Prutas na lang po, saka malinis na tubig. Tumango ang matanda. Agad na tinungo nito ang kusina at kumuha ng pagkain para kay Kiban. Habang abala si Mang Atong sa kusina, nanatiling tahimik si Kiban sa kanyang hinihigaan. Pinilit niyang makaupo. Pinagmasdan niya ng mabuti ang buong loob ng kubo. Maliit lang ito, gawa sa kahoy at pawid, pero maayos ang pagkakaayari. May isang maliit na bintana sa gilid kung saan pumapasok ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga dingding ay gawa sa sawali. May mga nakita siyang mga nakasabit. Isa-isang tinignan ni Kiban ang mga yon. May mga balat ng ahas. May mga palamuting gawa sa buto. At ang iba ay mukhang mga mahalagang bato. Kumikinang ang iba doon sa kanyang paningin. Pero ang nakatawag ng kanyang pansin ay ang mga bagay na nakadikit sa mga haligi ng kubo. Mga ulo ito ng hayop na parang tinuyo. Pagbalik ni Mang Atong, may dala na itong ilang piraso ng hinog na saging at isang baso ng tubig.
Mang Atong, totoo ba yung mga nakasabit sa dingding? Bakit po kayo may ulo ng mga hayop? Pinatay niyo ba sila? Hindi hayop ang mga yan. Mga nilalang sila na masasama dito sa amin. Mga aswang yan, iho. Ho? Aswang? Ano po ba yun? Ang aswang ay isang uri ng nilalang na nabubuhay para manakit. Mga tao sila. Pero sa gabi, nagiging mga halimaw. Nagbabago ang kanilang anyo. Matatalas ang kanilang mga ngipin. Mapupula ang kanilang mga mata. At kumakain sila ng laman ng tao. Ho? Kumakain sila ng tao? Oo. Bata, matanda, buntis. Wala silang pili-pili. Wala silang awa. Kaya kung minsan, wala rin akong ibang magawa kundi depensa ng sarili ko at ang ibang taong humihingi ng tulong sa akin. Pero paano niyo po nalalaman kung aswang sila? Hindi po ba kayo nagkakamali? Kasi kawawa naman po mga hayop kung mapagkakamalan niyo po silang aswang. Hindi ako pwede magkamali. May mga palatandaan. May mga dasal na pwede akong banggitin na tumutulong para lumabas ang tunay nilang anyo. At kapag napatunayan kong sila ka, aba, saka ko lang sila nilalabanan. Tumango-tango si Kiban. Muli niyang tinignan isa-isa ang mga ulo ng hayop na yon. At pagkatapos, ay sinimulan ng kainin ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Ayos ba? Sabihin mo lang kapag may gusto kang kainin, ha? Kung meron dito, bibigyan kita. Sige po. Salamat po, Mang Atong. Habang kumakain si Kiban, bigla itong natigilan nang maisip ang mga nilalang na humabol sa kanya bago siya mapunta sa lugar ni Mang Atong. Naalala niya ang mga katangian nito na halos may pagkakatulad sa sinabi sa kanya ng matandang lalaki. May mapupulang mga mata at may matutulis na mga ngipin. Aswang kaya ang mga yun? Aswang kaya ang mga humabol sa akin? Ha? May sinasabi ka ba, Kiban? Mang Atong, naalala ko po kasi, bago po ako mapunta dito, may mga nilalang po na humabol sa akin. Parang katulad po ng mga sinasabi niyong aswang eh. Yun nga po, meron po silang mapupulang mga mata, tapos mahahaba po, tas matutulis po yung ngipin nila. Pero ang kaibahan, hindi naman po sila mukhang hayop eh. Mapuputi po ang balat nila. Noon lang po ako nakakita ng ganun. Hindi namin sila kauri. Para silang uhaw na uhaw sa dugo. Halos mapatay na po nila ako. Akala ko nga po katapusan ko ng Mang Atong eh. Pero heto po ako ngayon, buhay pa rin. Ligtas. Dahil po sa inyo. Salamat po. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Diyos ko naman, wala yun, iho. Basta't may nangangailangan, dapat tulungan. Ganun ang paniniwala ko eh. Kahit hindi natin kauri, basta may puso, may halaga. Huminga ng malalim si Mang Atong, saka tumingin sa bintana. Napatitig naman si Kiban sa kanya. Hanga siya sa kabutihan nito. Saka pala, paminsan-minsan may mga taong dumadayo rito, ha? Para magpagamot. Kaya pakiusap ko sa'yo, kapag may taong dumating, huwag ka munang lalabas ba kasi magulat sila sa'yo o kaya'y matakot. Opo, naiintindihan ko po. Ayoko pong matakot po sila sa akin. Salamat naman kung ganon. Hindi ka naman magtatagal dito, di ba? Kapag malakas ka na, tutulungan kitang makabalik sa inyo. O kung ayaw mo nang bumalik, tutulungan kitang makahanap ng isang ligtas na lugar. Salamat po. Sa ngayon, hindi ko pa po talaga alam kung saan ako pupunta. Pero salamat po, Mang Atong. Ngumiti si Mang Atong. Lumayo na ito kay Kiban at nagsimulang ayusin
ang ilang mga halamang gamot sa mesa. Si Kiban naman, tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain at muling pinagmasdan ng kakaibang mundong pansamantala niyang tirahan. Ilang oras ang nakalipas, isang mag-ina ang dumating sa bahay ni Mang Atong. Agad na lumabas ang matanda at isinara ang pintuan ng kanyang kubo. Sa labas na lang niya inasikaso ang kanyang unang pasyente. Habang abala si Mang Atong sa paghihilot sa binti ng babae, hindi nito namalayan na umalis ang batang kasama nito. Samantala si Kiban naman, narinig niyang marahang bumukas ang pinto. May nakita siyang isang malikot na anino. Hindi gumalaw si Kiban hanggang sa pumasok ang bata. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Saka ito sumigaw ng malakas. Unggoy! May unggoy dito, nanay! Nang marinig ito ni Mang Atong, nataranta siya. Nako, mukhang pumasok sa loob ng bahay ko ang anak mo. Teka lang ha, ako na pupunta. Agad na tumayo si Mang Atong, pero sa kabila ng sinabi niya, sumunod din ang babae sa kanya. Ano nangyari? Meron pong malaking unggoy, ayun po. Pasensya na, bisis. Hindi unggoy yan. Tao yan. May sakit lang nakakaiba. Mula pa nung bata siya, ay ganyan na ang itsura niya. Huwag kayong matakot. Napatingin ng babae sa itinuro ng kanyang anak. Pero imbis na matakot, ay hinawakan nito ang bata at humingi ng pasensya sa matanda. Sinabi nitong may ganung uri nga ng sakit ang ibang tao. May kilala itong nagkaanak ng ganun din. Nakahinga ng maluwag si Mang Atong. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Totoo bang hindi unggoy yan? Ang pangit kasi eh. Agad na sinuway ng babae ang kanyang anak at agad na inilayo. Napatingin si Mang Atong kay Kiban na noon ay tahimik. Nakatingin sa kanyang mabalahibong braso sa kadahan-dahang itinago ito sa ilalim ng kumot. Samantala, ng araw ding yun ay mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ayon sa chismis ay may inaalagaang taong unggoy ang albularyo. Kaya naman ang mga tao ay naintriga. Madaming tao, mga matatanda at mga bata ay nagpunta doon hindi para magpagamot kundi upang tignan kung ano ang itsura ng taong unggoy. At hindi ito ikinatuwa ni Mang Atong. Tuwing may dumarating na tao, ay agad niyang ikinakandado ang kanyang kubo. Isinasara na rin niya ang mga bintana. Sa tuwing naroon ang mga osisero, ay iniiwas na makita si Kiban. Hindi dahil sa ikinakahiya niya ito, kundi dahil ayaw niyang pagpiestahan, pagtawanan at kutsyain ang binatilyo. Salamat po, Mang Atong. Salamat po sa pagprotekta niyo po sa akin. Wala yon. Magpahinga ka lang dyan. Dapat ay wala kang inaalala para mabilis kang gumaling. May mga aklat ako dyan. Pwede mong basahin. Huwag na po. Hindi naman po ako marunong magbasa eh. Ah, ganun ba? Naku, sige. Pero hayaan mo. Kapag may libre akong oras, tuturuan kita kung paano magbasa. Gusto mo ba? Po? Opo, gusto ko po matuto magbasa. Kinabukasan, matapos mag-ayos ng ilang halamang gamot at makapagluto ng mainit na sabaw para kay Kiban, inilabas ni Mang Atong ang isang kahon mula sa ilalim ng kanyang papag. Nang buksan niya ito ay tumambad kay Kiban ang mga laman nitong mga libro. O heto, pili ka muna rito habang nagpapahinga ka. Magbasa ka muna para hindi ka mainip. Mang Atong, hindi nga po ako marunong magbasa eh. Ay, oo nga pala, no? Pero okay lang yan. May mga larawan ng iba dyan. Kahit hindi ka marunong magbasa, maiintindihan mo yan panigurado. Ganun po ba? Sige po.
Tumango si Kiban. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahon na nasa ibabaw ng mesa sa tabi ng kanyang higaan. Isa-isang hinawakan nito ang mga aklat. Nang buklatin niya ang ilan, may mga nakita nga siyang larawan. Naaliw siya sa mga ito. May mga bituin, mga halaman, mga uri ng mga hayop at iba pa. Ngunit isang aklat ang agad na tumawag ng kanyang pansin. Kulay abo ang pabalat nito. Nang buklatin niya yon, ay namilog kagad ang kanyang mga mata. Mang Atong, heto po. Pwede niyo po bang ituro sa akin kung paano po basahin ang mga to? Ano ka ba? Ba't naman yan ang napili mo? Ito po ang napili ko dahil pamilyar po sa akin ang mga nakasulat dito eh. Ito po, tignan niyo ang mga simbolo dito. Nakita ko na po ito dati nung bata po ako. Binuklat ko noon ang libro ng propesiya na itinatago po sa kaharian. Ganitong ganito po yung mga sulat. Sigurado ka ba? Hindi ba't bata ka pa nun? Paano mo nasisiguro na ganyan nga yun? Opo, bata pa po ako nun, pero tanda ko po. Ganito po talaga yun. Gusto ko po matutunan basahin to. Itong aklat na to, sobrang luma na nito. Hindi ko alam kung ilang dekada na ang tanda nito. Mga sinaunang lengguwahe pa yata to eh. Mahirap to basahin, pero sakto naman ang alam ko. Tanda ko pa ang mga itinuro sa akin ng lolo ko. Sige, ituturo ko sa'yo kung paano basahin yan para naman na mabasa mo yung aklat nyo doon para hindi nagmamagaling yung sino nga ba yun? Si Binyang? Para malaman mo kung totoo sinasabi niya o hindi. Pero teka, madali ka bang matuto? Sa palagay ko naman po ay opo. Mahina nga lang po ang katawan ko pero hindi naman po mahina ang utak ko. Yan ang gusto ko. Madaling sumagot. Sige, akong bahala sa'yo. Sagot kita. Ano pong sagot kita? Ang ibig sabihin nun, ako ang bahala sa'yo. Tumahimik na si Kiban. Ipinagpag niya ang alikabok sa aklat at muling dahan-dahang binuklat pa isa-isa ang bawat pahina. At mula sa araw na yon, halos gabi-gabi na silang nag-aaral na magbasa. Pinag-aralan ni Kiban ang mga simbolo at inaral din ang kahulugan. Inulit-ulit niya itong bigkasin. Hindi naman nahirapan si Mang Atong sa pagtuturo dahil mabilis talagang matuto si Kiban. Mabilis na lumipas ang mga araw at tuluyan na ngang gumaling si Kiban. Minsan ay tinanong siya ng albularyo kung nais na ba nitong bumalik sa kanila. Mang Atong, parang hindi pa po ako handang bumalik sa amin eh. Pwede po bang dito na po muna ako? Tutulong po ako sa mga gawain niyo dito. Tutulong din po ako manggamot kung kinakailangan. At kung tuturuan niyo po ako sa mga bagay na alam niyo. Hindi ka na po mapapagod at mahihirapan kasi magkakaroon ka na po ng katulong. Sigurado ka ba? Alam mo ang sinasabi mo? Nakahanda ka bang humarap sa mga tao? Opo, kung husgahan po nila ako, ayos lang po yun. Sanay na po akong mahusgahan. Ayan ka na naman eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag kang magtatanim ng anumang sama ng loob? Opo, Mang Atong. Salamat po sa paalala. Magmula nga ng araw na yon, ay unti-unti nang inilantad ni Mang Atong si Kiban sa mga taong dumadayo sa kanya upang magpagamot. Sa halip na itago, ay ipinakilala niya na ito bilang kanyang kasama. Sa una, ay maraming natakot sa kanya at umiwas, lalo na ang mga bata. Ngunit sa pagdaan ng ilang mga araw at linggo, dahan-dahan din silang nasanay. Napansin ni Mang Atong na masipag si Kiban at maalaga sa kanyang mga nagiging pasyente. Ito mismo ang nag-aayos ng banig o upuan para sa mga tao. Nagtitimpla ng salabat at naghahanda ng mga dahon at ugat para sa panggagamot.
Minsan pa nga, isang matandang lalaki ang dumating na halos hindi na makalakad dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Mang Atong, ako na pong bahala sa kanya. Baka hindi na po kasi niya matiis ang pananakit ng kanyang tiyan. Kawawa naman po. Sigurado ka ba? Alam mo na ba ang lunas doon? Opo, madali lang po ang gamot doon. Lalo at mukhang di lang po siya natunawan. O sige, subukan mo. Galingan mo ha. Opo, ako na pong bahala. Salamat po sa tiwala. Agad na inihanda ni Kiban ang gamot. Kumuha siya ng mainit na tubig at naglagay sa tasa. Kumuha siya ng 3 maliliit na dahon sa mga halaman ni Mang Atong at ibinabad ito doon. Nang magkulay berde na ang tubig, ay ipinainom niya ito sa matandang pasyente. Agad na nagreklamo ang matandang lalaki sa sobrang pait ng kanyang ininom. Sumuka ito ng sumuka, halos naglalaway sa sobrang pait ng timpla. Ngunit matapos niyang mailabas ang lahat ng laman ng tiyan niya, ay agad siyang pinakain ni Kiban ng asukal para mawala ang pait at bumalik ang lakas ng matanda. Ilang sandali pa ay sinabi ng matandang lalaki na ayos na siya. Napangiti naman si Mang Atong. Doon niya napagtanto na may angking talino pala si Kiban. Natuto ito maski sa pamamagitan lamang ng pag-oobserba. Ni hindi nga siya nahirapan na turuan itong magbasa. Kapag naituro ng isang beses, ay hindi na kailangan pang ulitin. Mahilig din siyang magtanong. Hindi basta tanong, kundi mga tanong na may saysay. Isang hapon, habang nagpapahinga ang dalawa, tinanong ni Mang Atong ang binatilyo. Kiban, gusto mo bang madagdagan pa ang mga nalalaman mo? Gusto ko po, Mang Atong. Masaya po ako kapag tinuturuan niyo po ako. Kung ganon, simula bukas tuturuan kita ng mga orasyon at dasal na ginagamit bilang proteksyon laban sa mga masasama. Tuturuan din kita kung paano palakasin ang katawan mo at kung paano lumaban kung kinakailangan. Tuturuan niyo po akong makipaglaban? Oo, tuturuan kitang makipaglaban, hindi upang manakit o pumatay, kundi upang matuto na ipagtanggol ang sarili mo at ang mga nangangailangan. Kailangan mong matutong tumindig para sa tama. Sige po, turuan niyo po ako, Mang Atong. Kinabukasan ay nagsimula na ang bagong yugto ng pagsasanay ni Kiban. Madaling araw pa lang ay ginising na siya ni Mang Atong. Nagsisimula sila sa simpleng pag-ehersisyo, pagtakbo at pagbitin sa mga sanga ng puno. Sa una ay hirap si Kiban. Mabilis siyang hingalin at mabilis na mapagod. Talagang hindi madali sa kanya ang mga pisikal na pagsasanay. Pero hindi siya nagrereklamo. Sa halip ay nakita ni Mang Atong na masaya ito sa bawat tagumpay niya, kahit gaano pa yun kaliit. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Minsan ay pinag-iigib niya ito sa balon at hinahayaang magbitbit ng timba ng pabalik-balik. Pinagbubuhat din siya ng mga troso at pinagsisibak ng mga kahoy na panggatong. Araw-araw niya itong ginagawa at habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Mang Atong ang pagbabago sa katawan ni Kiban. Tumigas ang mga braso nito at bumibilis na din ang kanyang mga kilos. Habang pinalalakas ang kanyang katawan, tinuturuan din siya ng mga orasyon. Tuwing gabi, binabasa nila ang mga dasal. Itinuturo ni Mang Atong ang tamang bigkas, ang tamang galaw ng kamay at kung kailan ito maaaring gamitin. Paalala ko lang sa'yo, ang lahat ng mga itinuro ko sa'yo ay hindi ginagamit sa mga walang kwentang bagay. Huwag kang mananakit ng iba, lalo na kung wala namang ginagawang masama sa'yo. Opo, Mang Atong. Naiintindihan ko po lahat. Tatandaan ko po mga itinuro niyo sa akin. Sa paglipas ng mga buwan, ang dalawa ay naging malapit
na parabang mag-ama. Sa dami ng mga kanilang pinagsamaan, nabuo ang tiwala at respeto nila sa isa't isa. Isang gabi, matapos ang kanilang dasal, tinawag siya ni Mang Atong. Halika rito. Meron akong ibibigay sa'yo. Ano po yon, Mang Atong? Mula sa ilalim ng katre ay hinugot ng lalaki ang isang lumang baul. May inilabas siya dong isang bagay na nakabalot ng pulang tela. May laman itong isang matalas at kumikislap na punyal. Bakit po? Para saan po yan? Bakit niyo po ako binibigyan ng patalim? Dahil ikaw ang nakikita kong karapat-dapat na magmay-ari nito, Kiban. Regalo ko yan sa'yo dahil naging isang mabuti kang estudyante. Pero, hindi po ba sa inyo yan? Mahalagang bagay po ba yan? Tama ka. Importante talaga sa akin ang bagay na to. Galing pa kasi to sa aking mga ninunong albularyo. Yan ay isang sinaunang sandata na binasbasan pa nila. Para sa'yo talaga to. Wala naman akong anak na pwedeng magmana ng bagay na to sa akin. Dumating ka sa akin at halos anak na rin ang turing ko sa'yo. Wala nang iba pang karapat-dapat na magmay-ari nito kundi ikaw. Dahil busilak ang iyong puso. May tunay kang malasakit at paninindigan. Salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Salamat po, Mang Atong. Hindi makapaniwala si Kiban para sa isang kagaya niya na sanay pagtawanan, sanay itago, sanay itulak palayo. Ngayon ay may isang taong nakakita sa kanyang halaga. Hindi niya napigilan ang sarili. Niyakap niya si Mang Atong ng mahigpit. Hindi kumibo si Mang Atong. Hinaplos lang niya ang likod ni Kiban. Sa puso niya, alam niyang tama ang kanyang ginawang desisyon. Masaya ang dalawa sa mga sumunod na araw, pero hindi nagtagal. Nagkaroon ng problema sa baryo. Maaga pa ay may mga pumunta ng tao sa kanila at ipinamalita na may natagpo ang bangkay sa kalsada. Agad silang lumabas ni Kiban. Sa gitna ng kalsada, may mga taong nagkukumpulan at doon nakita nila ang isang batang lalaki na nakahandusay. Halos wala ng saplot. Maputla ang balat, wakwak ang tiyan, nakalabas ang lamang loob. May mga sugat ito sa leeg at braso. Mga Tong, tulungan niyo ang baryo. Baka aswang na naman na may gawa nito. Siguro nga, pero kailangan mo nang makasigurado. Hayaan nyo, magbabantay kami ni Kiban mamayang gabi. Nagpasalamat ang mga tao. May mga nagboluntaryo na sumama sa pagbabantay, pero tumanggi ang lalaki. Kami na lang muna. Kung nag-iisa lang ang aswang na may gawa nito, kaya na namin yon. Wala na kayong dapat na ipag-alala. Tumango ang mga tao. Nagpaalam na sila at sinabing lilimitahan na muna ang pagtanggap sa mga pasyente para makapag-focus sa paghahanap sa aswang. Sa pag-uwi nila sa kubo, agad na kinausap ni Mang Atong ang binatilyo. Nakahanda ka na bang gamitin ang mga natutunan mo sa akin, Kiban? Opo, handa na po ako, Mang Atong. Salamat naman kung ganon, Kiban. Hindi natin pwede pabayaan ito. Kailangan pigilan natin ang gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay tulad ton. Kailangan wala nang mabiktima ang hayop na aswang na yon. Opo, kaso po ano pong gagawin natin? May plano na po ba kayo? Magbabantay tayo sa gubat. Jack na doon siya nagtatago. Hapon nang magtungo sila sa isang masukal na bahagi ng gubat. Dala nito ang kanyang itak at si Kiban naman ay baon ang punyal na ipinamana sa kanya. Nang dumating sila sa gitna ng gubat, tila muling nabuhay ang pagkatao ni Kiban.
Naramdaman niyang tila sumigla ang kanyang katawan nang makita ang mga nagtataasang puno at mga baging na nakalambitin sa mga ito. Pwede po ba akong umakyat ng puno sandali? Sige, ayos lang. Maaga pa naman eh. Mabilis na umakyat ng puno si Kiban. Kumapit siya sa baging, tumalon at nagpalipat-lipat sa mga sanga. Napasigaw siya sa tuwa. Ayos! Mga atong, tignan niyo ako! Abat sandali lang. Mag-ingat ka naman. Baka mahulog ka. Ayos lang po ako mga atong! At saya-saya po nito! Huwag kang masyadong mabilis. Pambihira kang bata ka, oo. Sandali lang. Pasensya na po mga atong! Namiss ko lang po talaga to! Dati po kasi araw-araw po akong ganito sa gubat namin eh! Sige na nga. Pero dahan-dahan na. Baka mamaya'y mapilaya ka sa ginagawa mo. May laban pa tayo, tandaan mo. Opo, pangako! Mag-iingat po ako mga atong! Muling lumundag sa kabilang sanga ang binatilyo at nakabitin sa isang baging. Ilang beses niyang ginawa yon at nang magsawa, bumaba siya sa isang matabang sanga. Naupo doon at tumingin sa kabuuan ng kagubatan. Ang ganda po dito mga atong. Grabe! Tama na yan. Bumaba ka na dito. Kailangan mo na magpahinga. Mabilis na bumaba ng puno si Kiban. Tumabi ito kay Mang Atong na nakaupo naman sa ilalim ng isang mayabong na puno. Panay ang hit-hitbugan nito ng usok. Sumapit ang gabi. Halos magdamag silang naghintay. Nakiramdam at nagbantay sa loob ng gubat. Pero dumaan ang gabi. Wala silang nahanap. Hindi nila natagpuan ang aswang. Ngunit pagsapit ng isang gabi, sa mismong bakuran nila ay nagpakita ang aswang. Nakadapo ito sa isang puno. Nang makita ito ni Kiban, nanlaki ang kanyang mga mata. Yan ba ang aswang mga atong? Tama ka. Dito ka na muna. Ako na lang muna ang bahalang humarap sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mang Atong. Inilabas niya ang isang medalyong nakatago sa ilalim ng kanyang kamiseta. Kumikinang ito sa ilalim ng maliwanag na sikat ng buwan. Nang makita ito ng nilalang, bigla itong nagsisisigaw. Lumipad ito mula sa sanga at agad na lumipad palayo. Nag-anyo itong isang dambuhalang ibon na mabilis na naglaho sa dilim. Duwag ang hayop na yon. Tara, habulin natin Kiban. Nang humarap ang matanda sa kanya, biglang nakaramdam ng panghihina ang binatilyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang namanhid ang kanyang mga braso at bumigat ang kanyang katawan. Nanlabo din ang kanyang paningin. Mang Atong, parang nahihilo po ako. Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin. Natumba siya at nawalan ng malay. Pagkagising ni Kiban ay nasa loob na siya ng silid. Nasa tabi niya si Mang Atong. Mabuti naman at gising ka na. Bigla ka na lamang ng hina kagabi. Ano ba nangyari sa'yo? Dahil ba to sa sobrang pagod? Hindi po. Marahil po dahil po sa inyong medalyon. Mang Atong, ano po bang bagay na yon? Ganun ba? Kung ganun ay naaapektuhan ka ng bagay na to. Ang medalyon na suot ko ay ibinigay sa akin ng lolo ko nung bata pa ako. Kasi sabi nila, madalas daw ako mawala noon at halos 3 o 5 araw bago nila ako makita. Ang sabi pa ay baka raw kinukuha ako ng engkanto. Kaya ipinasuot nila to sa akin. At magmula noon, hindi na ako nawala. Ibig sabihin po, ay may kapangyarihan yan laban sa akin. Alam niyo po, parang may humihigop po ng lakas ko kagabi nang makita ko pong inilabas niyo po ang bagay na yan.
Pasensya ka na. Hindi ko inaasahan yon. Pero ang bagay nito ay sinasabi nilang proteksyon ko laban sa mga masasamang nilalang na kumukuha sa akin noon. Pero bakit naapektuhan ka? Hindi ka naman masamang nilalang. Bakit nga po kaya ano? O siya, hayaan mo na yon. Hindi ko na lang gagamitin ang bagay na ito. Pasensya ka na ha. Mukhang nasaktan kita ng dahil dito. Wala po yun. Alam ko naman po na hindi niyo po sinasadya. Hindi pa sila tapos mag-usap, ay biglang may narinig silang nagkakagulo sa labas ng kanilang bahay. Mga Atong! Mga Atong, lumabas kayo riyan! Pagbukas ng pinto, nakita ni Mang Atong ang ilan nilang mga kababaryo. Teka, anong meron? May sinalakay na naman po kagabi ang aswang at may nakakita. Ang sabi, si Kiban daw ang aswang. Ano ka mo? Anong kasinungalingan yan? Magkasama kami kagabi. Anong sinasabi nyo? May nakakita na madaling araw. Kumakain ng buhay na manok. Dapat patayin na yan. Baka makapatay ulit eh. Uulitin ko. Kasama ko siya kagabi. May nakita kaming aswang dito. Pero mabilis ding nakatakas. Si Kiban pa nga ang tumulong sa akin. Kaya hindi siya aswang. May ibang hindi naniwala. Patuloy sila sa pagsigaw na kailangang patayin si Kiban. O sige, kung gusto niyo siya patayin, ako na ang mauna. Patayin niyo na ako. Ngayon din. Mang Atong! Natahimik ang mga tao. Hindi nila maatim na saktan ng nag-iisang tao na tumutulong sa kanila kapag sila ay may sakit. Ito lang ang kanilang natatakbuhan, lalo na at malayo ang ospital sa kanilang baryo. Unti-unti nagsialisan sila hanggang si Mang Atong na lamang at Kiban ang natira. Salamat po, Mang Atong. Hindi kita ipapahabak, Kiban. Hinding-hindi. Yan ang tatandaan mo. Kinagabihan, muling nagbantayan dalawa sa gubat sa kabila ng ginawa ng mga tao na pangusga kay Kiban. Nakabawi na ng lakas ang binatilyo, kaya't muling naging determinado na hanapin ang aswang. Hindi lamang upang makatulong, kundi upang patunayan din ang kanyang sarili sa mga taong patuloy na nagdududa at natatakot sa kanya. Tada, makita na natin ang aswang na yon. Kaya nga po para hindi niya napasamain ang aking imahe sa mga tao. Pero Mang Atong, bakit nila ako pinagbibintangan? Di ba ayos naman ako sa kanila? Hay nako, sinasabi ko sa'yo, tuso ang mga aswang, Kiban. Maaaring nung nasa bahay siya, nakita niya ang itsura mo. May kakayahan silang gumaya ng itsura ng iba at ginagamit nila to para manloko. At sa palagay ko, gusto niyang sa'yo magalit ang mga tao para malaya siyang makapambiktima. Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Ay, teka. O bakit, Kiban? Ayan po. May naririnig po akong umiiyak na bata. Ano ka mo? Abay, wala naman ah. Wala naman akong naririnig. Meron po. May naaamoy din po ko. Masangsang po na parang bulok po na karni. Ang baho. Talaga? Yan ang amoy ng aswang. Ibig sabihin, naririnig at naaamoy mo sila. Aba, matalas pala ang pandama mo, Kiban. Tahimik na tumango si Kiban. Mas lalo siyang naging alerto. Naamoy niya sa hangin ang isang matapang na halimuyak, pinaghalong bulok at malansang amoy ng laman at dugo. Mabilis siyang umakyat sa puno, pumwesto sa pinakamataas na sanga at tinanaw mula doon ang buong gubat. At doon niya natanaw mula sa malayo
ang isang nilalang na nakatayo sa tabi ng isang batang lalaki. Dahan-dahang lumalapit ang halimaw. Nakalabas ang mahahaba nitong ngipin. Mga Atong! Doon po! Alam ko na po kung nasan sila! Hindi na siya naghintay. Mabilis siyang tumalon mula sa sanga at nagpalipat-lipat gamit ang mga baging at sanga ng mga puno. Mabilis siyang nakapunta sa lugar na yon at sakto ang kanyang dating. Ang bata ay halos hindi na makasigaw sa takot. Napapaatras ito hanggang sa mapasandal sa malaking katawan ng puno. Namumula na ang mga mata nito sa kakaiyak. Nanginginig ang bibig at buong katawan. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang aswang ay patuloy sa paglapit. Ikaw! Layuan mo siya! Napalingon ng halimaw. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na nagsayang ng oras si Kiban. Agad niyang inatake ang aswang. Buong lakas niyang pinagsususuntok ito. Nakakailag naman ang aswang, pero may ibang hindi niya nasasalo. Tinatamaan ito sa muka at sa tiyan. Nasugatan din ang binatilyo at nakalmot siya sa braso. Agad na gumamit si Kiban ng orasyon para maparisa ang aswang. Sa bawat sigaw niya ng salita, tila nababali nito ang konsentrasyon ng halimaw. Napapabagal nito ang kanyang galaw. Tama na! Huwag mo akong patayin! Parehas lang naman tayong halimaw, hindi ba? Biglang huminto si Kiban. Natigilan siya sa kanyang narinig. Tignan mo ang sarili mo! Hindi ka tao! Hindi ka kabilang dito! Saktong dumating si Mang Atong, pero huli na siya. Nakita niyang nakatayo si Kiban. Sunod-sunod nitong pinagsasasaksak ang aswang. Hindi niya ito tinitigilan. Gigil na gigil at galit na galit si Kiban. Tila sumabog si Kiban. Lahat ng hinanakit, takot at galit ay biglang lumabas. Napasigaw ito ng malakas na malakas. Nagwawala na siya, parang hayop na hindi na mapigil. Kiban! Kiban, tama na! Tama na, Kiban! Huminto ka! Pero parang wala siyang naririnig. Pati si Mang Atong ay hindi niya nakilala sa kanyang galit. Balak niya itong sugurin. Kiban! Kiban, tama na! Hindi na nga ako tinanggap sa sarili kong kaharian. Pati ba naman dito? Wala ni isa sa inyo may gusto sa akin. Lahat kayo galit. Ang gusto niyo lang ay itaboy ako. Dahil para sa inyo, hindi ako kabilang. Nagkakabali ka, Kiban. Ako to, si Atong. Kumalma ka, Kiban. Pakiusap. Hindi siya pinakinggan ni Kiban. Mabangis na mabangis ang anyo nito. Galit na galit. Parang nabaliw sa sakit. Nang susugurin na ni Kiban si Mang Atong, inilabas ng matanda ang kanyang medalyon. Tinapat niya ito sa nagwawalang si Kiban. Nang makita ng binatilyo ang medalyon, bigla itong napalood. Bigla siyang nanghina. Unti-unti, nabitiwan ito ang punyal na hawak. Nahimatay siyang muli. Parang naubos ang kanyang lakas. Agad na inasikaso ni Mang Atong ang bata. Pinakalma niya muna ito. At nang maramdaman ng bata na ligtas na siya, saka naman niya binuhat si Kiban. Inuwi niya muna sa kanyang kubo bago inihatid ang batang muntik ng mabiktima ng aswang. Kinabukasan nang magising si Kiban, agad siyang kinausap ni Mang Atong. Ano pong nangyari kagabi? Wala po akong maalala, Mang Atong. Napatay mo ang aswang, Kiban. Talaga po? Nagawa ko siyang patayin.
Hindi ako makapaniwala. Talaga po bang nagawa ko yun? Sandali lang. May kailangan ka ring malaman. Ano po yun, Mang Atong? Alam mo bang, maski ako, ay muntik mo nang masaktan kagabi. Po! Masyado kang kinain ng galit mo, Kiban. Ibang-iba ka. At halos hindi mo na rin ako nakilala. Hindi ko po sinasadya, Mang Atong. Wala po talaga akong maalala. Umupo si Mang Atong sa tabi niya. Kita sa muka ang lungkot at pag-aalala. Naiintindihan kita. Pero alam mo ba kagabi, habang nagwawala ka, may isang alaala ang biglang bumalik sa akin. Naalala ko kung bakit ako binigyan ng medalyon ng aking lolo. Ano pong naalala nyo? Nung bata pa ako, may isa akong matalik na kaibigan. Mabait siya, katulad mo. Ngunit isang gabi, kung maaalala mo, ay sinabi ko sa iyong palagi ako nawawala, hindi ba? Siya pala yung kumukuha sa akin at dinadala niya ako sa kanilang kaharian. Nakita siya ng mga tao at dahil sa kanyang itsura, pinagkabalan siyang aswang. Sinaktan siya, lumaban siya at marami siyang nasaktan, kaya hayon, naging sumpa siya dito sa aming lugar. Nakakalungkot naman po. Kiban, hindi ka naligtas dito. Kung mangyari ulit yung kagabi, kahit hindi mo gusto, hindi ka mapapatawad ng mga tao. Sandali lang po. Pinapaalis nyo na po ba ako dahil sa nagawa ko? O dahil sa naalala nyo na hindi pala kami mabubuting mga nilalang? Hindi ganon. Pinaalis kita dahil gusto kitang iligtas. Hindi ka nila uunawain kahit iniligtas mo yung bata kagabi. Sa mata nila, hindi ka magiging isang bayani. Yun ang realidad dito sa mundo ng mga tao. Nalungkot ang reaksyon sa muka ni Kiban. Hindi niya inaasahang marinig ang katotohanan yun. Yung kaibigan ko nun, muntik rin siyang mapatay. Nasugatan niya siya sa muka. Ano po? Sugat sa mukha? Yung sugat po ba? Pailis ba sa mata hanggang pisngi? Oo, bakit mo alam? Ang aking ama. Siya po ang tinutukoy nyo. Talaga? Opo, sa lahi namin, siya lang po ang may sugat na ganun. Tadhana. Tama. Nakatadhana nga mapunta ka dito, Kiban. Naniniwala ko na may dahilan kung bakit ka napunta sa akin. Dahilan? At ano naman po yun? Wala po akong maisip na dahilan kung bakit nangyayari sa akin to. Ang alam ko lang po, tila wala yata akong lugar sa kahit na anong mundo. Hindi totoo yan. Kung ako lang itanggap kita, pero Kiban, bakit hindi natin alamin kung ano ang gustong sabihin sa atin ng tadhana? Gusto mo bang malaman? Paano po? Sasabahan kita pabalik sa inyo. Magkasama nating hahanapin ang sagot. Hindi ka nag-iisa. Ano? Handa ka na ba? Tumango si Kiban. Kung ganon, humanda ka na. Naalala ko na. Alam ko kung nasa ng portal. Makakabalik ka na sa inyo. Ang portal na sinasabi ni Mang Atong ay ang talon sa gubat. Hindi ito ordinaryong talon, kundi isang misteryosong lagusan na konektado sa dalawang mundo. Katulad ito ng talon sa gubat ni Kiban. Ayon kay Mang Atong, isa itong dugtong, isang dimensyonal na daanan. Kaya ang talon na yun sa dalawang mundo ay iisa. Nang makarating silang dalawa doon, hindi makapaniwala ang binatilyo. Dito ko dinala ng iyong ama noon. Pero alam mo ba, kapag hindi ko siya kasama, ay hindi ako makakarating sa inyo. Po, kung ganun hindi kayo sigurado kung parehas nating matatawid ang lagusan na to?
Hindi, pero subukan natin. Tahimik na lumapit ang dalawa. Kita sa mga mata ni Kiban ang matinding kaba. Handa ka na ba, iyo? Tumango si Kiban, sabay silang lumusong. Malamig ang tubig na bumalot sa kanilang katawan. Pagkalubog nila, narinig nilang parehas ang malakas na ugong. Parang may bumukas na napakalaking pintuan sa ilalim ng tubig. Maya-maya pa, umangat sila. Agad na nakilala ni Kiban ang kanilang lugar. Napalingon siya kay Mang Atong. Nagawa natin, Mang Atong! Ang galing! Ang dami talaga mga bagay sa mundo na hindi maipaliwanag, Kiban. Pero alam mo, ito ang paborito ko. Kaya nga po, nandito na po tayo. Ito na po ang kaharian namin, ang Lumeria. Ano, tara na. Gusto ko na ulit makita ang iyong ama. Makikilala pa kaya niya ako? Sigurado po, Mang Atong, makikilala ka pa po niya. Umakyat na sila sa pampang at mabilis na tinahak ang daan pauwi sa kanila. Ngunit bago pa sila makarating sa pinakasentro ng kanilang kaharian, ay napahinto sila. May narinig siyang nagkakagulo. Mang Atong! Sandali lang. Mukhang may kaguluhan. Umakyat sila sa isang puno at tinanaw nila ang kaharian ni Kiban. Nakita nila ang mabibilis at mababangis na nilalang. Sila ang humahabol sa akin bago ako napunta sa mundo niyo, Mang Atong. Sila yung tinatakasan ko noon. Ano gagawin ko? Tutulungan kita. Huwag ka mag-alala. Tinulungan mo ko sa laban sa aswang. Kaya tutulungan din kitang puksain ang mga yan dito. Basta huwag ka lang titingin sa medalyong ko, ha? Napatawa na rin si Kiban. Kahit na seryoso ang sitwasyon, ramdam niya ang lakas ng loob na ibinigay ni Mang Atong sa kanya. Salamat po, Mang Atong. Salamat po. Mukhang ito na po ang sagot sa tanong natin. Anong tanong? Kung bakit tayo itinadhanang magkita. Ito na po yun. Tumango si Mang Atong. Kasunod ang mahinang tapik sa balikat ni Kiban. Tama ka, Kiban. Hindi ako naniniwala sa aksidenteng nagkita lang tayo. Lahat ng bagay may dahilan. Nakatadhana na ito. Handa ka na ba? Ano? Laban na? Laban na! Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa. Tumakbo silang dalawa patungo sa kaharian. Sa kanilang paglapit, napansin ni Kiban na maraming mandirigma na ang sugatan. Ang ilan ay wala ng malay. Nakita rin niyang marami ng mga babae at batang tawyani ang bihag na mga masasamang nilalang na yon. Lahat ay takot na takot. Hindi na nagdalawang isip si Kiban at si Mang Atong. Inihanda nila ang sarili. Maigpit niyang hinawakan ang kanyang punyal. Gamit ang mga baging sa paligid ng kaharian, tumalon siya sa ere at umatake mula sa itaas. May mga pagkakataon na bigla na lamang siyang lilitaw mula sa likod ng isang puno. Sasaksakin ang nilalang sa batok, tapos ay maglalahong muli sa dilim. Para siyang aninong lumulutang sa gitna ng labanan. Gumagalaw siya ng mabilis at inaatake ang mga nakatalikod na limaw gamit ang kanyang punyal. Hindi siya basta-basta sumusugod. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos ng kalaban. Hinahanap ang kanilang kahinaan bago umatake. Si Kiban, hindi lang lakas ang ginagamit niya, kundi pati ang talas ng kanyang isip at diskarte na natutunan niya mula sa mga araw ng pagsasanay niya kay Mang Atong. Sinanay siya hindi lamang bilang mandirigma, kundi bilang isang tagapagtanggol na marunong mag-isip sa gitna ng gulo. Samantala, si Mang Atong naman ay inilabas ang kanyang medalyon at nagsimulang umusal ng mga orasyon.
Ang mga nilalang na tumitingin sa medalyon ay biglang nanghina. Ang ilan ay napaluhod sa lupa. Ang iba naman nabitiwan ang kanilang mga sandata. Napansin ni Kiban ang mga mandirigmang tawyani na nakatulala sa lakas ng medalyon ni Mang Atong. "Huwag kayo titingin sa medalyon! Ibaling niyo ang inyong paningin! Huwag sa medalyon!" Narinig siya ng mga mandirigma. Mabilis nilang inilihis ang kanilang tingin. Habang ang mga kalaban ay abala sa pag-iwas sa liwanag ng medalyon ni Mang Atong, sinamantala ni Kiban ang kanilang pagkabigla. At sa oras na yon, nagkaroon na din ng lakas ng loob ang kanilang mga kakampi upang magpatuloy na lumaban. Isa-isa nilang pinaslang ang mga halimaw. Lumaban sila, walang umatras. Kahit may ilang sugat na rin si Kiban sa braso at may galos na si Mang Atong sa pisngi, hindi nila yun pinansin. Ang mahalaga sa kanila ay mailigtas ang kaharian. Sa gitna ng laban, habang abala si Kiban sa pagprotekta sa mga ilang kasamahan nila, may isang pamilyar na muka ang kanyang nakita. Si Binyang. Sugatan ito, nanginginig at takot na takot. "Binyang! Diyan ka lang! Huwag kang gagalaw!" Mabilis na lumapit si Kiban. Itinutok niya ang kanyang punyal sa matandang pantas. Huwag! Isinaksak ni Kiban ang kanyang punyal sa halimaw na nasa likod ni Binyang. Namangha kagad ang matandang lalaki nang makitang hindi naman pala siya ang balak na saktan ng binatilyo. Napaluha siya. Akala ko ay ako na ang papatayin mo. "Hindi kita kailanman sasaktan, Binyang. Hindi ka naman kalaban eh." Naiyak ang matandang pantas na konsensya sa kanyang mga ginawa kay Kiban. Lumipas ang mga sandali. Narinig ni Kiban na nagsisigawan na ang kanyang mga kasamahan. Nanalo sila sa digmaan. Ligtas na ang kaharian ng Lumeria. Marami ang namatay sa mga kalaban at ang mga natitirang nilalang ay tumakbo palayo. Ang mga bihag ay kanilang napalaya, kabilang na dito ang kanyang amang hari at ang kapatid na si Kudog. Napatingin si Kiban kay Mang Atong. Ngumiti ang matanda at tumango. Tahimik na pinagmasdan ni Kiban ang buong paligid. Lumapit si Binyang sa kanya. Ang kauna-unahang nilalang na unang humusga sa kanya, unang tumanggi at unang nag-utos noon na siya ay ipapatay o ipatapon sa labas ng kaharian. Nanginginig ang kanyang kamay. Lumuhod siya sa harap ni Kiban at hinalikan ang mga paa nito. Patawarin mo ko, Kiban. Sa kabila ng lahat ng naging kasalanan ko sa iyo, tinulungan mo pa rin ako. Iniligtas mo ko sa tiyak na kamatayan. Patawarin mo ko, Kiban. Patawarin mo ko. Hindi nagsalita si Kiban. Bagkus, mahinahong lumapit siya. Hinabot ang balikat ng matanda at itinayo ito. "Ayoko na pong mabuhay sa galit. Wala na po akong hinanakit sa inyo. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Kung hindi po nyo ginawa mga bagay na ginawa nyo, baka lahat tayo dito ay napaslang ng mga halimaw na yon." Samantala ay lumabas sa kaharian ang hari at si Kudog. Lumapit silang dalawa kay Kiban. Anak ko, ikaw ang nagligtas sa amin. "Amang hari, masaya po akong nakita ko kayo ulit." Patawarin mo ko. Ang dami kong naging kasalanan sa iyo, anak. "Tama na po. Kalimutan na po natin ang lahat ng ating mga naging pagkukulang sa isa't isa. Ganito po talaga. Kailangan mangyari na katadhana. Siya nga po pala.
May kasama po ako. Ako si Atong. Teka, Atong? Ikaw na si Atong? Batang? Oo na. Matanda na ko matanda. Binitin mo pa eh. Ikaw nga, di ba? May dalawa ka ng anak. O, di ba? Hindi na kita nabalitaan dahil dyan sa... Alam ko. Masaya kung nagkita tayo ulit, Matos. O ano, tama ba? Akala mo nakalimutan ko ang pangalan mo, ha? Nagyakap ang dalawa. Masayang-masaya sila sa kanilang muling pagkikita. Iniutos na agad ng hari na ayusin at linisin ang kanilang kaharian upang magkaroon sila ng pagsasalo. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Bibigyan nila ng pugay ang kanilang mga bayani. Samantala si Kudog naman ay nasa likod lang ng kanyang ama. Hindi ito makatingin sa kanyang kapatid. Kuya Kudog, payakap naman oh. Ibig mong sabihin hindi ka galit sa akin? Hindi kuya. Mahal kita. Hindi ako magagalit sa'yo kahit kailan. At nagyakap na nga ang dalawa. Samantala, pagkatapos ng laban, ang lahat ng mga mandirigma ay ginawaran ng parangal, habang ang mga namatay ay binigyan ng marangal na libing. Sa gitna ng pagdiriwang, pumagitna si Binyang, bit-bit ang aklat ng propesiya. Nagsalita ito sa harap nilang lahat at tinawag si Kiban. Nagsinungaling ako. Hindi si Kudog ang itinadhanang maging hari, kundi ang sanggol na may marka sa kanyang mga kamay. Si Kiban, siya ang totoong tagapagmana ng kaharian at susunod na pinuno natin. Ano ka mo? Bakit? Nagsinungaling ako dahil napanaginipan kong si Kiban ang papaslag sa akin. Kaya ginawa ko ang lahat para mailayo siya dito. Patawarin niyo ko. Lalo na ikaw, Kiban. Inuwa ni Kiban ang aklat at doon ay binasa niya ang nilalaman nito. Nagulat ang lahat nang marinig ang totoong nakasulat. Hindi na nga nagsisinungaling si Binyang. Ayos lang kung parusahan niyo ko ng kamatayan. Tatanggapin ko yon nang maluwag sa aking dibdib. Wala pong mamamatay. Walang mamamatay mga kasama. Binyang, pinapatawad na kita. Nagsigawan ang mga kasama nila. Tinatawag siyang hari. Isang haring mabait at isang haring mapagpatawad. Tigil! Tigil muna mga kasama! Hindi ako ang inyong hari. Ang hari na ating kikilalanin ay si Kudog. Siya ang mas karapat-dapat na mamuno sa ating lahat. Oo, iba ang nasa propesiya. Pero, naging maganda naman ang kinainetnan nang suwayin ito at baguhin ang pantas, hindi ba? Teka, talaga bang hindi mo kukunin ang pagiging hari? Hindi, kuya. Ikaw ang mas karapat-dapat, aking kapatid. Pero bakit, Kiban? Ikaw ang pinili ng tadhana. Ikaw ang nagligtas sa kaharian. Ikaw ang nakipaglaban para mailigtas sa maraming buhay. Kung wala ka, wala na kaming lahat dito. Ginagalang ko ang propesiya, kuya. Pero hindi naman nasusukat doon ang pagiging hari. Kilala kita. Matagal ko nang nakita kung gaano mo ka gustong pagsilbihan ng ating kaharian. Talaga? Seryoso ka?
Oo. Hindi ko hangad ang korona. Para sa'yo yan. Mahal kita, kuya. At noon ko pa gustong sabihin na kapag naging hari ka, ipagmamalaki kita. Masaya akong susuportahan ka, kuya. Kahit naging masama ako sa'yo, kahit na minsan sinabi ko sa ating ama na dapat akong palayasin sa kaharian na to? narinig mo yun? Tumango si Kiban, ngunit ipiniliwanag niya sa kanyang kapatid na ayos lang yun. Wala na talaga siyang sama ng loob. Lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang mahalaga, may oras tayo para bumawi. Salamat, Kiban. Simula ngayon, magtutulungan na tayo nila ama sa pagbabantay sa kahariang ito. Nagyakap ang dalawa. Sa likod nila ay tahimik na nanonood si Mang Atong. Ngumingiti habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Ayan! Yan ang tunay na tagumpay. Samantala, pagkalipas ng ilang taon, pinamunuan na ni Kudog ang kaharian nang sumapit na ang kanyang tamang edad. Si Kiban ay siyang pumalit kay Binyang bilang tagapayo, tagabasa ng aklat, tagagamot ng mga may sakit. Hindi man naging hari si Kiban, naging bayani siya sa puso ng lahat. At sa tuwing may bagong panganay na isisilang sa kaharian, palaging may nagngangalang Kiban bilang pag-alala sa kanyang kabutihan. Si Mang Atong naman ay nanatili doon. Paminsan-minsan na lang itong umuuwi sa mundo ng mga tao. Dahil sa kahariang yun, ginawa siyang tagapayo ng hari sa mga usaping espiritual at mahika. Ngunit madalas silang umaalis kasama ang dating hari. Naglalakbay sila, nagsasaya at naglilibang. Sinusulit ang mga araw na sila ay magkasama. Masaya silang muling naipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigang minsan naputol dahil sa gulo at hindi pagkakaunawaan. At sa kahariang minsang nayanig ng gulo at takot, ngayon ay naghahari na ang kapayapaan, pagkakaunawaan at pagmamahalan. Wala nang humuhusga at ang lahat ay nabuhay ng masaya.